dahil sa kung anong nakain mo. What if, sa loob mismo ng iyong katawan, may isang kalaban na tahimik lang na nag-aabang at naghahanda sa isang biglaang pagsalakay? Siguro, pamilyar ka sa ganitong feeling, ano? Yung sakit na parang bisita, dumarating tapos biglang aalis, na parang may sarili siyang isip. Ang hirap i-explain, di ba? Isang misteryo. Well, dito sa kwento natin, makikilala natin si Juan. Si Juan, para lang siyang isa sa atin, isang ordinaryong tao. Pero meron siyang isang lihim na dinadala, isang misteryosong sakit na unti-unti nang ginugulo ang buhay niya. Noong una, alam mo, binaliwala niya lang. Sabi niya sa sarili niya, baka napasobra lang sa kain. Minsan, hirap na hirap siyang dumi. Minsan naman, nagtatayi. Akala niya, normal lang yung parte lang ng buhay. Pero, yun na pala ang unang babala. So, etong lihim na kalaban na to, may pangalan pala. Ito ay ang diverticulosis. Medyo technical pakinggan, no? Pero ano nga ba talaga to? Ano ba itong kondisyon na to na madalas tahimik lang? Okay, para mas madali, isipin nyo yung kolon natin na parang isang makinis na tubo. Dahil sa diverticulosis, nagkakaroon ito ng maliliit na parang bulsa sa gilid, mga pouches. Ang tawag dyan, diverticula. At ang nakakalito dito, kadalasan, andyan lang sila. Tahimik, walang anumang simptomas. At baka iniisip nyo, sakit yan na matatanda. Well, tingnan nyo to. Totoo, around 65% ng mga taong edad 85 pataas ay mayroon nito. That's a huge number. Pero heto ang catch, hindi lang sila. Pwede rin itong makuha ng mga mas bata. Actually, it's a very common condition na halos hindi na pag-uusapan. Pero ang katahimikan ay hindi laging pangmatagalan. Dito na magbabago ang lahat. Dahil yung mga tahimik na bulsa na yan, pwedeng biglang mamaga. At kapag nangyari yon, ang dating simpleng kondisyon ay nagiging isang napakasakit na laban. Ito na yung moment na yung diverticulosis nagle-level up. Nagiging diverticulitis. Tandaan nyo, pag may itis sa dulo, ibig sabihin yan, pamamaga o infection. Ito na yung tinatawag na flare up. Ito ang pagsalakay. Now, heto ang interesting part. Hindi lahat ng may diverticulosis ay aatakihin. In fact, sa totoo lang, maliit na porsyento lang, mga 10 to 25% lang daw ang nakakaranas ng actual na diverticulitis flare-up. Good news yun for most people. Pero para sa mga katulad ni Juan na tinamaan, ang atake ay napakatotoo at grabe ang sakit. So, paano mo malalaman kung umaatake na? Well, asahan mo ang isang matinding sakit, kadalasan sa kaliwang bahagi ng tiyan, para siyang tinutusok. Tapos, sasabayan pa yan ng lagnat, minsan may pagdurugo pa, at yung tiyan mo parang lobo na sasabog sa sobrang bloating. It's a living nightmare. Dahil sa sobrang sakit, syempre, si Juan wala ng choice. Kailangan na niyang magpatingin sa doktor. Dito napapasok yung next question. Paano nga ba nahahanap ng mga doktor ang isang kalaban na ang galing magtago? Okay, so ito yung mahalagang malaman. Kung kalmado ang sitwasyon, walang atake, pwedeng gamitan ng colonoscopy para silipin yung loob ng kolon. Pero, at ito'y isang malaking pero, kapag kasalukuyang umaatake, kapag namamaga, bawal yon, delikado. Kaya ang mas safe na option during a flare-up is ang CT scan para makita yung problema nang hindi ginagalaw yung area. At dito na sa part ng gamutan, may natuklasan si Juan na isang bagay na parang baliktad, kakaiba. Kasi ang sagot pala sa pag-atake ay hindi yung karaniwan nating iniisip na healthy. At eto na nga yung nakakagulat na paradox, habang may atake, yung colon mo kailangan niya ng total rest. Kaya ang payo, liquid diet muna o mga pagkaing very low in fiber. Yes, narinig niya yun ng tama, bawal muna ang maraming gulay at prutas. Pero para naman sa pangmatagalang pag-iwas, kailangan mo naman ng high fiber diet. Kabaliktaran, di ba? Ulitin natin ha, para sobrang linaw. Kapag umaatake ang diverticulitis, isipin mo na yung colon mo para siyang may sugat, namamaga, masakit. At syempre, ang sugat kailangan maghilom. Hindi mo siya pwedeng pagtrabahuhin ng todo. Kailangan niya ng pahinga. Kaya, pansamantala, no to fiber muna.
So, nung humupa na yung sakit, nung nakahinga na ng maluwag si Juan, may panibagong tanong. Paano na ngayon? Paano siya mabubuhay ng normal na alam niyang andyan pa rin yung kalaban sa loob? Paano niya ito kukontrolin para hindi na umulit yung bangungot? At heto ang the hard truth. Yung mga pockets o diverticula, hindi na sila kusang mawawala. Andyan na yan for life. Kaya ang focus ngayon, hindi na pagtanggal sa kanila. Ang focus ay pag-iiwas. Pag-iiwas sa susunod na atake. So, paano gagawin yan? May 3 simpleng sandata lang tayong kailangan. Number 1, kapag okay na, balik sa high-fiber diet. Mga prutas, gulay, whole grains. Number 2, tubig. Uminom ng sapat na tubig araw-araw para matulungan yung fiber. At number 3, maging physically active. Kahit 30 minutes na lakad-lakad lang araw-araw, sobrang laking tulong na yan. Oo, andyan na yung kondisyon. Permanent na yan. Pero ang kapangyarihan para kontroling ito, nasa sayo na. Dahil ngayon, alam mo na. Para kay Juan at para sa'yo kung sakali man, ang pag-unawa sa kalaban, yon ang unang hakbang para sa isang malusog at normal na buhay. Maraming salamat sa panunood dito sa Carl Preza. Huwag niyang kalimutang mag-like, share, at syempre, mag-subscribe para sa mas marami pang practical health tips. Laging tandaan, stay informed and stay healthy.